sa tulay. At ayun, pabilisan ng mga sasakyan na yung traffic, mabilis ang takbo. Ayan. Ano dito, 1, 2, 3, 4 lanes. Ayaw magpaano nitong katabi ko, ayaw magpauna. Lapit na ano ko. Ayan. Ayaw mo magpauna, unahan kita. Mahangin dito sa tuktok guys ng tulay. Mahangin. Ito ang Champlain Bridge. Champlain Bridge. Nagko-connect ng Montreal at Brossard. So it's like kami ay nasa South Shore. Hinahati ng napakahabang tulay. Ngayon. It's nice. Yan. So, tuktok ng tulay. Ayan. This is Champlain Bridge. Ayan. Oh, galing naman nun pasikat. Sige. Mamadali. Aksidente ang hanap. Nakikipagkarera. Ayan, paikis-ikis sa traffic. Lakas ng hangin. Malakas ang hangin guys. Nagwiwigil ang manibela ko. Parang hawakan ko ng dalawang kamay. Kasi parang ililipad. Kasi pag nasa taas ng tulay yan, parang ililipad yung sasakyan. Katakot. Yan, pa-exit ng New York. Kabilang kalsadang yun. Exit ng going to New York yun guys. Ano dito, sa banda namin dito, dalawa ang border na pwedeng daanan papunta sa US. Isa yung tinuro ko, at sa unahan pa namin meron. Ang exit naman doon, papunta yung lalabasan mo yung Burlington, yung papunta, kung papunta ka sa Boston, dyan dadaan. Pero yung punta ka naman sa New York, sa main doon din sa kabila. Tapos yung parting New Jersey, Cleveland, sometimes meron ding doon sa Toronto, meron din doon exit. Tapos meron naman doon sa may Niagara, yung Buffalo, doon din naman mag-ano sila, doon din sila mag-exit. Madami kami ditong border guys, na tatawiran pupunta ng US. Madaming lulusutan. Walang problema pag citizen na dito guys, tawid ka na lang pabalik-balik, wala nang questions. Ito na, malayo-layo din ang ko guys, araw-araw binabiyahe. 16 kilometers din pag diretso. Tapos pag may traffic naman, yung 16 kilometers minsan it takes me mga 20 minutes or less than that. Pero pag may traffic, nako, minsan isang oras mahigit pa.
Lalo na pag yung winter, ay grabe guys, pag naglilinis na nasundan mo yung naglilinis, nako, abutin ka na ng siyam-siyam. Anyways, ganyan ang buhay dito sa Canada guys. Tiyaga. Kaya habang kaya pang magtrabaho, huwag kang mamili ng trabaho, makakaipon ka. Pag nag-retire ka, meron kang pera. Kasi kung hindi ka mag-ipon, bawat sahod mo ubos, pag nag-retire ka, kawawa ka. Lalo na kung magpupurgod ka sa Pilipinas. Oo nga, buhay na rin sa pensyon. Buhay na kami sa pensyon namin. Pero siyempre, may ginagastusan ka rin sa Pilipinas kung andun ka. Wala ka nang tinatanggap na iba. Talagang asa ka na lang sa pension. Kaya yun ang pinaghahandaan ko guys. Kaya hopefully mag-retire ako, meron akong konti. At gusto kong mag-business kahit pa paano. Hindi ako maboard na mabisi ako. Kasi pag wala ka ng trabaho, nakakaboring, di ba? So yun ang balak namin mag-asawa na mag-put up ng business sa Pilipinas, and then pabalik-balik lang naman kami dito guys, kasi nga pag may pension ka, kailangan kang bumabalik dito sa Canada. Kasi kung hindi ka uuwi na magpupurgod ka na ng tagal, ang pension mo is binabawasan. May certain percentage na binabawas. Sayang naman yun kung mababawasan pa. Kaya yun ang buhay dito. Kaya kami nagtatax, kasi pag nag-retire nga kami, napupunta rin sa namin, sa pension, yung mga nakukuha sa mga tax na sahod namin, yung mga kaltas na kinakaltas, pag napupunta rin sa amin. Kasi iba yung tax ng probinsya, iba yung tax ng federal. Kasi dito, provincial at federal ang taxes namin. Ngayon, kung malaki ang sahod mo na wala kang dependent, malaki ang binabayaran. Pero may dependents ka, meron kang refund. Yun, matutuwa ka. Ako, dahil wala akong dependents, medyo mataas ng konti yung aking income, ayun. Nag-aaray sa bulsa pagtapos ng income, pag-file ng income tax. Yun. So, ang layo ng na pagkwentuhan natin guys. So, okay lang yun. Dahil para hindi antukin habang nagdadrive. So magdadaldal ako, nagkikipagkwentuhan na parang nakikinig din kayo. Okay, so hanggang dito na lang ang aking video. As usual, paki-subscribe, like, and share, and see you in my next video. Thanks for watching.